Ama namin Diyos, maraming salamat po. Nakasapit kaming muli na mapayapa sa araw at oras na ito ng aming banal na pagsamba. Salamat po, Ama, ng napakarami. Hindi mo kami pinababayaan. Katulad po ng iyong ipinangako, kitang-kita namin at damang-dama namin. Natutupad ito sa buhay namin, lalo na sa mga panahong ito ng mabigat na pagsubok ng pananampalataya. Sa mga sandali na halos hindi namin makayanan ang lahat ng nararanasan sa buhay. Naroon ka, Ama, para kami ay tulungan at alalayan. Ang katunayan ay narito pa kami. Dahil ikaw, Ama, ang nagtataguyod sa amin. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob. Ginagabayan mo kami at pinapatnubayan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Nananatili po sa amin ang pananampalataya at nananatili ang pagsisikap na patuloy na masunod ang iyong mga kalooban. Narito kami at humaharap sa iyo, Ama, sa oras na ito ng aming pagsamba. Kinikilala namin ang kadakilaan ng gawa mo sa buhay namin. Kung hindi dahil sa iyo, Ama, baka wala na kami ngayon. Maawa ka po. Paging dapatin mo kaming lahat. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Minsan pa, Ama, tanggapin mo kaming lahat. Tanggapin mo po aming mga pagpupuri. Nilulwalhati ka ng aming mga kaluluwa. Panginoong Hesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Salamat, Panginoon. Salamat po sa pag-alalay at pagtulong mo sa amin. Nakapamamalagi kami sa paglilingkod na ito. Ikaw ang ginagamit ng Ama para kami ay laging palakasin. Panginoong Hesus, huwag mo kaming bibitiwan sa ganitong mga pagsamba. Lagi ka naming masumpungan. Muling matupad sa amin ang iyong pangako. Muli mong pagpalain ang aming mga kaluluwa. Ama, sa pagtanggap namin ng iyong mga salita, muling pakigayak ang aming mga puso. Hayaan mo po mga aral itinuro ng iyong sugo at ng kapatid na Iran Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Patuloy naming maisakatuparan sa aming buhay. Abang hinihintay namin ang dakilang araw ng kaligtasan. Tulungan mo po na lalong magningning ang aming buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga kausa. Nananalig kaming lubos, Ama, narinig mo ang aming mga panalangin. Mamamalagi kaming matibay na nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusubo mo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Mga mahal na kapatid. Sa mga panahon ito ay nasasaksihan po natin ang paglukha ng kalagayan ng buhay ng tao na dulot ng matinding kahirapan, ang paglaganap ng katampalasanan, digmaan at mga kaguluhan. Dagdag pa ang walang tigil na pagdating ng mga malalakas at mapaminsanang kalamidad. Marami pong nagtataka bakit patuloy na lumalala ang mga pangyayari sa mundo. Kabila ng pagsisikap ng mga dalubhasa sa iba't ibang larangan ng karunungan ng mga pinuno ng mga bansa, walang tigil sa pagsisikap sila para malunasan mga nangyayari sa mundo. Hindi nila maunawaan bakit nagaganap ang lahat ng mga bagay nila. Ang iba'y nagtatanong, bakit daw pinababayaan ng Diyos ang siyang katauhan? Subalit sa Biblia, mga kapatid, ay maliwanag po na itinuturo ang dahilan kung bakit natin nasasaksihan ngayon ang lahat ng nakasisindak ng mga pangyayari at kung bakit ang daigdig ay nasa ganitong miserableng kalagayan. Ano po ang dahilan ng lahat ng matitinding kaguluhan, kalamidad at salot na nagdulot ng paghihirap at pagdurusa sa mundo? Ang sagot po ng Biblia sa Isaiah 24:5-6, ito'y sumpa ng Diyos sa daigdig. Bakit? Ang sabi, susumpain ng Diyos ang daigdig at magdurusa ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan. Dahil sinuway nila ang katuruan ng Diyos at nilabag ang kanyang mga utos. Kaya hindi pala pinababayaan ng Diyos ang daigdig. Hindi po totoo yun. Yun ang akala ng mga tao, pero hindi yun totoo. Lalong hindi dapat sisihin ng tao ang Diyos sa mga pagdurusa at paghihirap sa mundo. Ang tao gumawa ng dahilan. Ang tao ang gumawa ng masama sa paningin ng Diyos. Kaya nagalit ang Diyos at sinumpa niya ang daigdig. At bunga ng sumpa ng Diyos, yan ang nakikita natin ngayon sa mundo. Iba't ibang mga nakapangingilabot na mga pangyayari araw-araw. Kabila ang mga kaguluhan, digmaan. Di ba nyo napapansin yun, mga kapatid? Kung gaano kagulo ang mundo. Kung gaano karami ang mga digmaan, bansa, laban sa bansa, ang terorismo. Mga digmaan sa loob ng bansa, na sila-sila ay mayroong mga paglalaban, pag-aaklas at demonstrasyon laban sa gobyerno. Napakarami niyan. Mga kalamidad, malalakas na bagyo, pagbaha, pagputok ng bulkan. Napakarami. Mga tao'y kawawa, mga napapahamak. Pero maliwanag ang turo ng Biblia. Lahat ng yan, sumpa ng Diyos yan. Pero ang tao ang dapat sisihin. Sapagat ang tao ang nagpakasama. Sa ano itinulad ng Biblia ang kasalukuyang kalagayan ng daigdig? Malulunasan pa kaya ito? Isaiah 24:20, ang sabi ng Biblia, ang lupa'y tulad ng lasenggong pasuray-suray at kubong maliit na hahapay-hapay. Malulunasan pa kaya ang kanyang mabigat na kalagayan? Ang sabi, sa bigat ng kasalanan ng kanyang tinataglay,
tiyak na babagsak ang sandaigdigan at hindi na babangon magpakailanman. Kailan po magaganap ang pagbagsak ng daigdig? Sa Sifanyas 1:14 hanggang 15 at 18, sabi, malapit na ang dakilang araw ng Panginoon. At ito'y mabilis na dumarating. Alin yan? Ang sabi, iyon ay araw ng puot, ligalig at dalampati. Araw ng pagkasira at pagkawasa. Bakit araw ng pagkasira at pagkawasa? Sapagkat sa araw na yaon ang sabi, matutupok sa apoy ng kanyang mapanibuguing puot ang buong daigdig. Sapagkat bigla niyang wawasakin ang lahat ng naninirahan sa lupa. Sa makatwid, mga kapatid, isang napakalaking kapahamakan ang naghihintay para sa daigdig at sa buong sangkatauhan. Yung mga nakikita po natin na mga nakapangingilabot na mga pangyayari sa panahong ito, simula pa lang niya ng sumpa ng Diyos na ipinararanas niya sa sangkatauhan. Isang pangyayari ang darating pa na magiging mas palubha pa sa kasalukuyang mga nakapanlulumo na mga kaganapan. Ang sinasabing ito ng Biblia. Kailan yan? Sa araw ng paghukom. Isang nakapangingilabot na wakas ng mundo para parusahan ng mga tao dahil sa kanilang mga pagsalangsang at kasama. Sa harap ng totohanan niya, sa gitna ng kalagayang iyan ng mga tao sa sanlibutan. Sino ang inaasahan ng Diyos na magbibigay luwalhati sa Kanya sa panahong ito na ang daigdig ay nasa ilalim ng Kanyang sumpa? Sabi ng Biblia sa Isaiah 24:16, mula sa mga wakas ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kalwalhatian sa matuwid. Sa makatwid sa panahong ito ng sumpa ng Diyos sa daigdig, mga kapatid, dahil sa kataksilan at kasamaan ng mga tao, ay may mga taong lumulwalhati sa Diyos. Hindi pala lahat. Ang sumpa ng Diyos ay hindi para sa lahat ng tao. Ang sumpa ng Diyos ay para sa lahat ng tao ng sanlibutan. Pero merong mga piling mga tao na iba naman ang inaasahan ng Diyos. Hindi sila kasama sa sumpa. Katunayan, sa gitna nga ng sumpa ng Diyos sa mundo, sila naman ay lumulwalhati sa Diyos. Mula sa mga wakas ng lupa. Sa marami na po nating pag-aaral, ang ekspresyon ng mga wakas ng lupa ay tumutukoy sa panahon. Aling panahon? Panahong malapit na ang wakas ng mundo. Ends of the earth. Mga wakas ng lupa. Nagbigay ang Panginoon sa Kristo ng palatandaan sa Mateo. Di ba? Kapag ang panahon ay nasa mga wakas na ng lupa. Alin yun? Yung pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig noong Hulyo 27, 1914. Sa makatwid sa panahong ito, itinakda ng Diyos na babangon ang mga tao magbibigay luwalhati sa Kanya. Saan? Saan magmumula ang mga taong inaasahan ng Diyos na magbibigay luwalhati sa Kanya sa panahong makawakawas ng lupa? To be exact, panahong Hulyo 27, 1914, babangon sila para magbigay luwalhati sa Diyos. Sabi naman sa Isaiah 24:15, luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Kapag sinabing silangan, ang tinutukoy ay east. Subalit kapag sinabing silanganan, ang tinutukoy ay dulo o malayong silangan.
o Far East. Saan sa silanganan o sa malayong silangan? Ang sabi, sa mga puno ng dagat. Alin bansa ba sa malayong silangan ang binubuo ng mga puno ng dagat? Wala pong iba kundi ang Pilipinas. Na isang bansang binubuo ng mahigit na 7,800 mga puno. Kaya nga ito ay tinatawag na Las Islas de Pilipinas. Sino po kung gayon ang mga taong inaasahan ng Diyos na magbibigay walhati sa Kanya sa panahong ito ng malagim na sumpa ng Diyos sa mundo? Tayo po, mga kapatid. Tayo ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw na ito na nagsimula sa Pilipinas. Iglesia ni Cristo ay bumangon Hulyo 27, 1914. Bilang katuparan, ito po ay narehistro sa pamahalaang Pilipinas. Hulyo 27, 1914. Ano yung panahon yan? Yan ang panahon, simula ng panahon tinatawag ng Biblia, mga wakas ng lupa. Ano po ang inaasahan ng Diyos sa atin? Na mga pinili niya upang maging bayan niya na magbibigay walhati sa Kanya. Sa Jeremias 32, 38, 39, sabi ng Diyos, magkakaisa sila ng puso at layunin sa pagsunod sa akin. Hindi lamang po nagbibigay walhati sila sa Diyos sa pamamagitan ng mga pagsamba, pag-awit ng mga pagpupuri sa Diyos. Nagkakaisa rin sila ng puso, layunin sa pagsunod sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Kaya ang mga Iglesia ni Cristo, ang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo, ganyan ang kanilang paninindigan. Naninindigan sila sa pagsunod sa mga aral ng Diyos. Ang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo na inaasahan ng Diyos na magbibigay ng walhati sa Kanya sa panahong ito na ang mundo'y sinusumpa ng Diyos. Ano man ang mangyari sa buhay nila, mananatili ang katapatan po nila sa pagsunod sa Diyos. Hindi nila ito ipagpapalit sa pagbibigay lugod sa tao. Hindi nila lalapastanganin ang aral ng Diyos para masiyahan lang ang sino mang tao. Mga kapatid, huwag tayong bibitiw sa paninindigan sa katwiran. Huwag nating isusuko ang pagsunod sa Diyos sa lahat ng kanyang mga kautusan, kahit ano pang maranasan po natin sa unahan ng ating paglalakbay. Ano garantiya ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, para sa kanilang kabutihan at ng kanilang mga anak. Pansin niyo yun, mga kapatid. Mga magulang na naririto. Lalo na kung ang mga magulang, maliliit pa ang inyong mga anak. Gusto ninyong pagpalain ng Diyos ang inyong sambahayan ng inyong mga anak. Gusto ninyong maging mabuti ang kanilang kalagayan sa mundong ito. Manatili tayo na nagkakaisa ng puso at layunin sa pagsunod sa Diyos. Maging laman ng ating mga panalangin ng mga panatang pansambahayan sa pangunguna ng mga magulang na laging magkaisa ang bawat pamilya sa pagsunod sa Diyos. Ano mahigpit na tagubilin ng Diyos upang mamalagi siyang sumasa atin? Sa Amos 5:14, gawin mo ang matuwid, hindi ang masama. Mga kapatid, hindi tayo nagkamali nang piliin natin gawin ang matuwid. Sukdulang itiwalag tayo. Hindi tayo nagkamali na pumanig sa tama.
kahit na ang katumbas nito'y mahigpit na pag-uusig ang ating haharapin. Ito ang mahigpit na utos ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, gawin mo ang matuwid, hindi ang masama. Ano pangako ng Diyos? Upang ikaw ay mabuhay. Ano pa? Sa gayon, sasayo ang Panginoon. Di ba itong kailangan natin, mga kapatid? Lalo na sa panahon ito ng mundo'y nasa ilalim ng sumpa ng Diyos, na ang Diyos ay sumasa atin, na sa ating paglalakbay sa mundong ito, ang Diyos ang ating kasama. Para tayo mabuhay na maayos sa ilalim ng pagkukupkup at pagkalinga ng Diyos. Para wag tayong pabayaan ng Diyos. Tayo bibitiw, mga kapatid. Sa pagsunod sa mga aral ng Diyos. Sa paggawa ng mabuti. Sa paninindigan sa katuwiran. Lumubha man ang lumubha ang mga kaganapan sa daigdig, hindi tayo mapapahamak. Hindi tayo madadamay sa mga salot, sa mga kalamidad, mga kaguluhan at mga kasakunaan. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa atin ng proteksyon. Higit sa lahat, ano pangako ng Diyos na naninindigan sa paggawa ng matuwid? Ang sabi, gawin mo ang matuwid, hindi ang masama, upang ikaw ay mabuhay. Aling buhay po ang tinutukoy? Ang buhay na walang hanggan. Ang paninindigan sa katwiran ang maghahatid po sa atin sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sino sa inyo ang nababalisa? Mga kapatid na naririto sa pagsamba, saan man kayo'n panig ng mundo naroon. Alam ng Diyos ang inyong kalalagayan. Sino sa inyo ang naguguluhan? O halos hindi alam ang gagawin sa dami ng itindihin sa buhay? Sino ang napipighati? At halos sumuko na. Lumulog tayo sa Diyos. Narito tayo sa pagsamba. Dumaing tayo sa Kanya. Ihipik natin sa Diyos ang ating mapapait na mga karanasan. Mga nagpapahirap ng ating kalooban. Ano pangako ng Diyos na dapat magsilbing inspirasyon sa ating ngayon? Jeremias 32:40 hanggang 41. Ang sabi ng Diyos, makikipagtipan ako sa kanila ng isang walang hanggang tipan. Halin yan? Ang sabi ng Diyos, pagpapalain ko sila habang panahon. Narinig ba niyo yun, mga kapatid? Ang sabi ng Diyos, pagpapalain ko sila habang panahon. Walang tigil na pagpapala. Ang ibabasbas ng Diyos sa atin at sa ating sambahayan. Kung mananatili tayong nagkakaisa ng puso at layunin sa pagsunod sa Kanya, ang Diyos naman, pagpapalain niya tayo habang panahon. Ang sabi ng Diyos, ikagagala ko ang gawan sila ng kabutihan. Mga kapatid, gaano na karami ang kabutihang ginawa ng Diyos para sa atin. Pero hindi pa natatapos yan at hindi matatapos ang kabutihan ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ikagagala ko ang gawan sila ng kabutihan. Ipinapangako kong patatatagin ko sila sa lupaing ito. Ano katumbas niyan? Patatatagin ng Diyos ang ating pag-asa sa lupang pangako o sa bayang banal. Lalong magiging matibay ang ating pag-asa sa kaligtasan at ang pananahanan natin sa bayang banal.
sapagkat ang Diyos ang nangako yan sa atin. Opo, kung minsan, iniisip natin susuko na lang tayo, titigil na tayo sa hirap ng ating kalagayan. Salamat na lamang sa Ama sa ganitong mga pagsamba. Sinasariwa sa atin kung gaano po kapalad ang bawat isa sa atin. Huwag lamang tayong bibitiw sa pagsunod sa Diyos kahit anong mangyari. Hindi niya tayo pababayaan. Maging ang ating sambahayan. Halina kayo mga kapatid. Lumapit na tayo sa Ama. Idulog natin sa Kanya ang ating kalalagayan. Sa panig ng mga magulang, ihabilin na natin ang ating sambahayan. Bahala na ang Ama. Mangyari na ang mangyari pero hindi tayo titigil sa pagsunod at paglilingkod sa Kanya. Sasambahin natin ang Diyos habang tayo ay nabubuhay. Mayo kayo mga kapatid. At tayo po ay mananalangin. Ama na aming Diyos, salamat po ng marami. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng kaaliwan. Alam na alam mong kailangan namin ito. Sa panahon ito ng matinding kalumpayan sa buhay. Salamat sa lakas na dulot ng iyong mga salita at ng iyong kapangyarihan. Pinatatatag mo ng aming mga loob. Binibigyan mo kami ng inspirasyon. Pinasisigla mo ng aming pagkataong loob para kami makapagpatuloy sa kabila ng mabigat na kalagayan po namin. Salamat, Ama. Hindi mo kami pinababayaan. Tupad na tupad sa buhay namin ang iyong mga pangako. Huwag mo kaming bibitiwan, Ama. Maawa ka sa iyong mga anak. Masdan mo kaming magkakapatid. Tingnan mo kalagayan ng aming sambahayan. Lagi kaming nakatingin sa iyo. Ikaw lagi ang aming takbuhan. Araw-araw, wala kaming tigil sa pananalangin. Maya't maya kami tumatawag sa iyo, lalo na ang mga magulang. Lagi namin idinudulog sa iyo ang kalagayan ng aming mga anak. Maawa ka sa aming lahat. Isama mo kaming lahat sa iyong karyan. Pagdating ng iyong bugtong na anak, tulungan mo kaming makasalubong at maging karapat-dapat sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Panginoong Yesus, maawa ka sa amin. Minsan ay napapagod na rin kami. Inaabot kami ng panghihina. Minsan sumasagi sa aming isipan na kami titigil na lamang at mabubuhay na lamang ng karaniwan. Subalit salamat ng marami. Ipinagugunita mo sa amin. Hindi ito dapat mangyari sa amin sapagkat kami mga iglesia ng Kristo. Mga tao kami ng Ama. Meron kaming kaalalan. Hindi kami kasama sa sumpal ng ating Ama. Panginoong Yesus, maawa ka sa amin. Lingapin mo kaming lahat. Huwag mo kaming bibitiwan. Hawakan mo kaming maigpit. Lalo mo kaming gawing matatag. Magpatuloy kaming lagi. Ano man ang mangyari sa aming buhay. Pagalingin mo ang mga may sakit. Lunasan mo ang aming mga suliranin. Maawa ka, Panginoong Yesus. Tulungan mo kaming lahat na makapamalagi po sa pagbibigay luwalhati sa Ama. Amang banal, nangangako kami sa iyo. Ano man ang mangyari sa mundong ito, gagawin namin ang tama at matuwid
Gagawin namin ang iyong kalooban. Itong pagsisikapan namin magawa sa aming buhay. Huwag mo lamang kaming pababayaan. Magbibigay walhati kami sa iyo sa hirap at ginhawa, sa kaligayahan at kalungkutan, sa kapanganiban at sa kapayapaan. Hindi kami titigil ng pagpupuri sa iyo. Huwag mong pababayaan ang aming mga kapatid na patuloy na inuusig at kinigipit. Pangunahin ang naiwang pamilya ng kapatid na Iranyo Manalo. Huwag mo silang bibitiwan. Ingatan mo po sila araw-araw at patuloy na ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Ang mga nasa bilangguan pa hanggang ngayon, maawa ka po. Palayain mo na po sana ang aming mga kapatid. Ang kapatid na sa hindi na may tulungan mo pong laging ibasbas ang kalusugan, ang buhay at lakas. Pagalingin kung nagkakasakit. Nananalig kami lubos, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin. Muli mong binasbasan kaming magkakapatid. At sa dako paroon ng aming mga paglalakbay ay mamamalagi po. Ikaw ang aming kasama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.